Laba day ko nga ngayon at medyo marami-rami itong lalabhan ko dahil isang linggo nga ako na hindi nakapaglaba. At habang nakasalang naman sa washing yung mga nilalabhan ko, ito at nagluluto naman ako ng ulam namin. Nag-floor wax na nga rin ako pagkatapos dinisplay ko naman yung mga kaunting paninda na pinamili ng asawa. Unti lang naman yung binta ko kaya hindi ganong karami itong pinabili ko sa kanya ngayon. Pagka busy ako mula Lunes hanggang Biyernes, isang beses nga lang ako naglalaba sa loob ng isang linggo. Pagkatapos tuwing hapon naman, halimbawa Lunes ng hapon, pag-uwi ng mga bata sa school, kinukusutan ko na nga rin kaagad yung mga uniform nila. Dalawa lang kasi ng polo yung panganay ko, pati na nga rin si Bunso. Kaya kailangan ko nga kaagad kusutan yung mga nahubad nilang uniform. At hindi pa nga ganong karami itong labahan kong mga puti. Dahil nga pag nagkukusot ako ng mga uniform ng mga bata, sinasabay ko na nga rin yung mga sando nila, mga medyas, pati na nga rin mga tawel. Yung mga medyas kasi nila, tig-ilang pares nga lang din. Kaya kailangan ko nga isabay sa pagkukusot sa mga uniform nila. Yung mga tawel naman na ginagamit nila, medyo marami-rami nga akong binili. Kaya kahit na hindi ko na nga isabay sa pagkukusot ko dun sa mga uniform nila araw-araw, ay pwede naman na. Kaya nga lang nangihinayang naman ako sa sabon na ginagamit ko, kaya sinasabay ko na. Pagkatapos ko naman makuha lahat ng mga puting nilabhan ko, sinalang ko na nga rin kaagad itong mga decolor na damit ng mga bata. Hindi ko na nga drinin yung tubig galing dun sa pinaglabhan ko ng mga puti. Habang nakasalang naman yung mga decolor na damit ng mga anak ko, ito at mag-aalmusal lang nga muna ako bago mag-umpisa magbanlaw. May natira pa kaming bahaw kagabi kaya hindi na nga muna ako nagsayang at yun na nga yung kinain ko. Pagkatapos itong paksiw naman namin nung tanghali pa yan at hindi nga namin naubos. Dumaan na nga yung hapunan at hindi pa nga rin namin naubos. Kaya nung almusal naman, ito na yung inulam. Pagkatapos ko naman makakain ng almusal, ito at nag-aasikaso naman niya ako ng uulamin namin para sa tanghali. Isda na yung inulam namin kahapon, kaya itong manok naman yung pinabili ko ngayon. Pag inaantay ko naman na matuyuan niya ng tubig yung manok na sinalang ko, ito at nagugas na nga muna ako nitong mga pinagkainan namin nung almusal. Inaan ko naman yung apoy doon sa niluluto ko para hindi nga mabilis masunog. Pagkatapos ko naman makapaghugas, sinalansan ko na yung mga hinugasan kong mga plato at nagsaing na nga rin ako para sa aming tanghalian. Tapos nung babalikan ko naman na yung sinalang kong manok, naalala ko na hindi pa nga pala ako naghihiwa ng sibuyas at bawang, kaya dali-dali na nga muna ako nagbalat ng sibuyas at bawang at hiniwa ako. Hininaan ko lang yung apoy dito sa niluluto kong manok kaya hindi kaagad siya nasunog. Pagkabalik ko naman, nilagay ko na nga itong sibuyas at bawang, pagkatapos ginisa-gisa ko lang saglit. Hindi na nga ako naglagay pa dyan ng mantika dahil naglabas naman na ng oil itong manok. Yun na nga yung ginamit kong panggisa. Naglagay lang ako dyan ng paminta, pagkatapos naglagay ako ng toyo, ng suka, ng seasoning powder. Yung mga anak ko gusto nila yung medyo matamis na adobo kaya naglagay ako ng kaunting asukal. Medyo mahal pa rin yung patatas kaya hindi na nga muna ako nagpabili. Pagkatapos ko naman matimplahan yan, hinalo-halo ko lang at pinakuluan. Pag inaantay ko naman na lumambot yung niluluto kong manok, ito at binalikan ko naman niya itong sinalang kong decolor na damit ng mga bata. Kung hindi ganong karami yung mga labahan kong mga puti, itong mga decolor na mga damit ng mga bata ay medyo marami-rami. Kaya nga nang sabi ko, pagka kinukusutan ko nga yung mga uniform ng mga bata, sinasabay ko na nga rin yung ibang mga hinubad nilang mga puti. Kaya halos isang basket nga lang din yung labahan kong mga puti ngayon. Madalas sobra-sobra sa isang basket, minsan dalawang basket kulang. Kaya pala hindi ko na sinasabay yung mga hinubad ng mga bata na mga decolor pagka naglalaba nga ako ng mga uniform nila araw-araw. Dahil medyo marami-rami talaga yung mga labahan nilang mga decolor. Maya't maya kasi yung base ng mga anak ko pagkagaling nila sa school, lalong-lalo na nga si Bunso, kahit nakakabihis nga lang, maya-maya nagbibihis nga na naman. Di ko na nga muna sinampay yung nalabhan kong mga decolor ng damit ng mga bata. Pagkatapos ko nga mabanlawan, ginilid ko na nga lang muna. Nagwalis na nga muna ako dito sa sahig. Yung kaunting paninda pala na binili ng asawa ko, hindi ko na nga muna dinisplayan at tinuna ko na nga muna yung paglalaba. Nagahan ko talaga yung paglalaba ko, parang hindi nga ako abutin ng buong maghapon sa paglalaba at para maisampay ko nga din doon banda sa may bintana yung mga nilabhan kong mga puti. Maputla na nga rin pala itong sahig namin, kaya pagkatapos ko nga magwalis, naglagay na nga muna ako ng floor wax. Pagkatapos ko naman makapag floor wax ito at binalikan ko naman niya itong niluluto kong ulam para sa aming tanghalian. Nung nagsaing ako, nagpaibabaw pala ako dun sa sinaing ko ng 4 na pirasong itlog. Pagkatapos nung naluto naman na, nilagay ko na dito sa niluluto kong adobo. Talagang binibilisan ko yung pagkilos ko para maaga nga ako matapos at makakain na kami dahil anong oras na nga rin. Pagkatapos ko maisampay yung mga dekulay na damit ng mga bata ito at pinagliligpit ko naman niya yung sirang mga hanger. Yung mga anak ko pala yung pinatanggal ko doon sa mga nakahanger sa taas. Pagkatapos hinila nga lang nila yung mga nakasabit kaya nasira nga yung ibang mga ipitan. Unti nga lang pala itong paninda ko ngayon na pinamili ng asawa ko dahil nga yung binta ko kahapon ng isang buong maghapon hindi naman ganun kalakihan. Marami ako paninda na mga kakaunti na lang, kaya lang hindi na nga muna ako nagpabili ng mga ganun at tinuna ko na nga muna ipabili yung mga ubos na talaga. Gaya nga nung mga toyo, suka, mga ketchup, pati na nga rin mga noodles. Yun yung mga naubos na kaya yun na muna yung pinabili ko. Yung mga sabon panlaba, mga sabon panligo, pati na nga rin yung mga fabric conditioner at shampoo. Nung nakarampayan na ubos, kaya nga lang hindi na nga muna ako nakapagpabili dahil nagamit ko nga yung binta ko. Hapon ng hapon may nagbayad niya sa akin na mayroong utang at 2,000 yung binayad niya, kaya ito at nakabayad niya rin ako sa utang ko dito sa tindahan. Sa 2,000 yun, inuna ko na nga muna itong mga sabon dahil nga nung nakarampayan na ubos. Hindi ganong karami itong napamili niya ngayon dahil kaunti lang din naman yung binta ko kahapon, pagkatapos dinagdag ko lang yung 2,000 binayad sa akin. Minsan naawa na nga rin ako dito sa tindahan ko dahil nga pagka nagigipit kami, dito rin naman ako kumukuha ng
mga panggastos namin. Pagkatapos nakakautang pa nga ako ng mga paninda. Hindi naman as in kuha dahil binabayaran ko rin naman pagka sumasahod yung asawa ko. Kaya nga lang medyo natatagalan niya dahil nga kinsinas yung sahod niya. Kaya natatagalan niya rin umikot yung binta ng tindahan. At hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!